Laking gulat ni Sebastian nang pagdating sa bahay ng kanyang ina ay wala na ang kanyang asawa doon. Agad siyang tumawag sa kanilang bahay upang alamin kung umuwi roon si Sabrina. Hindi daw. Napahilamo siya sa mukha at agad na itinapon ang kanyang cellphone. Hindi pa alam ng kanyang ina na darating siya ng araw na yon. Nang mabungaran siya nito, agad na umiyak ang matanda. Anak, sinaktan ako ng asawa mo. Isa daw akong konsentidor na ina. Niyakap ang kanyang anak. Alam niyang darating si Sebastian dahil natawagan na siya ni Raquel. Galit na galit siya sa akin. Saan siya nagpunta? Matiim siyang tinitigan ng kanyang anak. Ewan, may kausap siyang lalaki. Tapos nag-alsabalutan. Nagkaroon lang naman kami ng hindi pagkakaunawaan. Nilayasan agad ako. Malungkot niyang sagot. Nag-aalala nga ako sa aking mga apo. Pero base sa kwento sa akin ni Sabrina, iba ata ang tatay ng bata. Hindi kaya yung sumundo sa kanya? Kailangan niyang maghabi ng kwento upang matupad ang plano niyang magkasira ang mag-asawa at makabalik si Raquel sa bahay ni Sebastian. Lalong nag-init ang ulo ni Sebastian sa mga narinig mula sa kanyang ina. Hindi niya alam kung maniniwala ba siya sa mga sinasabi nito o kung papaano siya maninindigan para sa kanyang asawa. Kilala niyang mabuti si Sabrina at alam niyang hindi nito iyon magagawa sa kanya. Ngunit ang mga binitiwang salita ng kanyang ina ay nagbigay ng pag-aalinlangan sa kanyang puso. Bakit mo naman naisipang sabihin yun kay Sabrina, ma? Galit na tanong ni Sebastian. Pilit pinipigilan ng sariling hindi magtaas ng boses. Alam mong nasa sitwasyon kami na hindi maganda, tapos lalong sinira mo pang tiwala niya sa akin? Anak, gusto ko lang naman na protektahan ka. Nag-aalala lang ako sa'yo. Hindi ko alam kung ano ang gagawin kapag nalaman kung hindi pala ikaw ang ama ng batang yon. Sagot niya habang pinupunasan ng mga luha sa kanyang mga mata. Hindi kita kayang makita na nagdurusa sa isang relasyong puno ng kasinungalingan. Tinitigan ni Sebastian ang kanyang ina. Hinahanap sa mga mata nito ang senseridad na matagal na niyang kinikilatis. Ma, hindi ko kailangan ng proteksyon mula sa asawa ko. Kung may nangyaring mali, kaya kong ayusin yon. Hindi mo kailangang pakialaman pa. Kung talagang mahal mo ko, hahayaan mo akong magdesisyon para sa sarili kong pamilya. Nanatiling tahimik si Marcela, ngunit sa loob niya, nagngingit-ngit ang kanyang galit. Hindi siya handang tanggapin si Sabrina sa kanyang pamilya at handa siyang gumawa ng paraan upang tuluyang magkalayo ang mag-asawa. Anak, hindi ko alam kung bakit mo ko pinagdududahan. Akong ina mo! Pero ikaw rin ang dahilan kung bakit hindi ko makita ang asawa ko ngayon. Putol ni Sebastian. Ang kanyang boses ay may halong pagkabigo at galit. Gusto ko lang malaman kung saan siya nagpunta. May anak kaming dinadala. At hindi ko kayang isipin na nasa panganib siya dahil sa mga ginawa mo. Pinipigilan ang sariling umiyak. Tumalikod si Sebastian sa kanyang ina at iniwan ito sa sala. Alam niyang kailangang malaman niyang buong katotohanan. Ngunit hindi siya mapayapa hanggat hindi niya nakakausap si Sabrina. Nagdesisyon siyang tawagan ng kapatid niyang si Ram. Ram, nakita mo ba si Sabrina? Tanong ni Sebastian na sagutin ng kanyang kapatid ang tawag. Hindi. Bumuntong hininga si Sebastian. Alam kong may mali akong nagawa. Kailangan ko siyang makausap. Kailangan kong humingi ng tawad sa kanya. Hindi ko kayang mawala siya sa akin. Saan mo ba siya hahanapin, Sebastian? Tanong ni Ram. Ramdam ang pag-aalala sa boses ng kapatid. Mahalaga siya sa'yo. Pero sa tingin ko, nasaktan mo siya ng husto. Hindi mo siya basta-basta mahahanap kung hindi mo alam kung saan ka magsisimula. Alam ko, sagot ni Sebastian, tila naguguluhan at desperado. Pero kung hindi ko gagawin ngayon, baka tuluyan na siyang lumayo, Ram. Tulungan mo ako. Kung may alam ka kung saan siya maaaring pumunta, sabihin mo na sa akin. Naisip ni Ram kung dapat ba niyang sabihin ang totoo kay Sebastian o manatiling tahimik para protektahan si Sabrina. Hindi niya nais na magsinungaling sa kapatid, ngunit alam niyang mas mabuti para kay Sabrina na magkaroon ng oras para sa sarili. Hindi ko talaga alam, Sebastian. Sagot ni Ram, pilit pinipigil ang sariling magpakita ng emosyon. Pero kung ako sa'yo, bigyan mo muna siya ng oras. Hayaan mo siyang magdesisyon kung kailan siya handang makipag-usap sa'yo.
Ngunit hindi pumayag si Sebastian sa sagot ni Ram. Ram, please, hindi ako magpakali. Alam kong may nagawa akong mali pero kailangan kong itama ito. Sabihin mo na sa akin kung nasan siya. Wala akong magagawa dyan. Hindi ko talaga alam kung nasan siya. Pagsisinungaling ni Ram. Saglit na natigilan si Sebastian sa sagot ni Ram. Ramdam niyang alinlangan at ang tila pagtatago ng kapatid. Ngunit wala siyang magagawa kung hindi ito magsasabi ng totoo. Ram, kailangan kong malaman. Alam kong hindi ito madali para kay Sabrina, pero kailangan ko siyang makita. Pakiusap ni Sebastian kahit na alam niyang may kakaiba sa tono ng kapatid. Wala akong magagawa, Sebastian. Hindi ko talaga alam kung nasan siya. Ulit ni Ram, sinusubukang maging kalmado. Alam niyang nasaktan si Sabrina at gusto niya itong bigyan ng espasyo upang makapag-isip at makapagdesisyon ng maayos. Naramdaman ni Sebastian ang bigat ng pagkabigo. Bumuntong hininga siya. Pilit na pinipigilan ang galit at ang frustration. Salamat na lang, Ram. Kung malaman mo kung nasan siya, ipaalam mo agad sa akin. Sabi ni Sebastian bago niya ibinaba ang tawag. Sa kabila ng matinding emosyon na pagtanto ni Sebastian na kailangan niyang kumalma. Kailangan niya mag-isip ng malinaw at hanapin si Sabrina nang hindi nagdudulot ng mga maraming gulo. Habang nakatingin siya sa kalsada, isang pangakong binitiwan niya sa sarili. Hindi siya titigil hanggat hindi niya natatagpuan si Sabrina at naipapakita sa kanya na handa siyang magbago at ayusin ang lahat ng nasira. Sa mga oras na yon, alam niyang itong pinakamalaking laban na haharapin niya sa buhay at wala siyang balak sumuko. Paano mo hahanapin ang taong ayaw talagang magpakita? Tanong ni Marcela kay Sebastian. Pinagtataguan ka ng babaeng yon. Ma, asawa ko si Sabrina. Kailangan ko siyang hanapin. Mariin na sagot ni Sebastian sa ina. Baka kung anong mangyari sa kanila ng mga magiging anak namin. Baka naman hindi talaga sa'yo ang kanyang dinadala. Kaya kanya tinakasan. Hinahamon ko nga siya ng DNA. Aba nag-alsa balutan pala. Napapaypay si Marcela sa kasinungalingang hinahabi niya. Bakit nga pala sumunod si Raquel sa Singapore, ma? Tanong ni Sebastian sa ina. Wala naman siyang ganap doon. Natigilan si Marcela, hindi makahanap ng sasabihin kung ano ang ginagawa ng dating nobya ng kanyang anak doon. Pinagplanuhan nila ito ni Raquel upang masira ang relasyon ng mag-asawang Sebastian at Sabrina. Kailangang maging lihim ang lahat. Hindi siya maaaring masira sa kanyang anak. Nagbakasyon lang ata siya doon. Eksakto namang may out of town ka. Masaya namang kasama si Raquel ah. Sabi niya sa anak. Ma, may asawa na ako. Alam ni Sabrina na nakasama ko si Raquel doon. Ano ba kayo? Hindi naman sa ganon, anak. Sagot ni Marcela. Pilit ng pinapakalma ang boses kahit nararamdaman niyang umiigting ang tensyon. Wala akong masamang intensyon. Gusto ko lang sanang makita kang masaya. Ang alam ko lang, gusto mo ring makausap si Raquel. Kaya inisip kong baka makatulong kung magkakasama kayong dalawa. Napailing si Sebastian. Ma, bakit ba pilit niyo akong isinusubo sa mga bagay na hindi ko gusto? Asawa ko si Sabrina. Bakit kailangan mong pahirapan ang sitwasyon namin? Hindi kumibo si Marcela, pero sa kabila ng kanyang muka, bakas ang kanyang pag-aalinlangan. Napalunok siya at saka nagpatuloy sa pagsasalita. Pilit pa ring inililihis ang usapan. Anak, hindi ko gustong masaktan ka. Nag-aalala lang ako para sa'yo. Kung talagang nag-aalala ka, ma, hindi mo ko pipilitin sa ganito. Madiing sabi ni Sebastian. Gusto ko lang malaman kung ano ang nangyari kay Sabrina. Kung may alam ka, sabihin mo na agad sa akin ngayon. Lalo pang hindi nakasagot si Marcela. Natigilan siya. Alam niyang hindi na siya makakailag sa katotohanan. Kung tutuusin, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang aminin ang kanyang mga ginawa. Pero hindi pa siya handa. Takot siyang mawala ang anak sa kanya kapag nalaman nito ang lahat. Sa wakas na pabuntong hininga si Marcela. Sebastian, malumanay ngunit matalim ang kanyang tono. Wala akong ibang alam kundi ang narinig ko mula kay Raquel. Wala akong gustong gawin kundi ang protektahan ka. Protektahan ako? O protektahan ng sarili mo? Balik ni Sebastian, puno ng hinanakit. Kung talagang mahal mo ko,
Hindi mo na dapat ako pinahihirapan pa. Napaupo si Marcela, tila nawalan ng lakas. Alam niyang mahirap nang ibalik ang tiwala ng anak. Lalo pat nalaman ni Sebastian na may kinalaman siya sa paglayo ni Sabrina. Wala na siyang magagawa kundi maghintay sa desisyon ng anak. Ma, hahanapin ko si Sabrina. At walang makakapigil sa akin. Sambit ni Sebastian habang tinatalikuran ng kanyang ina. At sana kapag natagpuan ko siya, mali ang lahat ng inakala kong ginagawa mo. Habang papalayo si Sebastian, hindi mapigilan ni Marcela ang paninikip ng dibdib. Alam niyang ginawa niya lahat upang mapanatili sa tabi niya ang anak. Ngunit sa prosesong yun, makatuluyan niyang nawala ang lahat. Raquel, umalis na si Sebastian at hinahanap ang asawa niya. Tinawagan ni Marcela ang dating nobya ni Sebastian. Hanapin mo siya at aliwin. Saan ba siya nagtungo? Sagot ni Raquel buhat sa kabilang linya. Ayon sa GPS, nagtungo siya sa opisina. Baka maghahanap ng papeles kung saang lugar paaaring makita ang asawa niya. Napangisi siya. Naniwala si Sabrina sa mga ipinadala mong larawan niyo ni Sebastian. Photoshop lang yun, Mami. Napahigik-hik si Raquel. Sige na, hanapin mo na si Sebastian para maaliw siya at hindi na hanapin ang impaktang asawa niya. Naglakad si Raquel patungo sa opisina ni Sebastian. Nagmamadali ngunit may halong kapanabikan. Sa likod ng ngiti niya ay isang planong inihanda nila ni Marcela upang mas mapadali ang kanilang layunin. Ang kanilang ideya ay magbigay ng pansamantalang kaginhawaan kay Sebastian. Sa gayon ay mababawasan ang kanyang panggugulo sa kanilang plano. Pagdating niya sa opisina ay agad siyang binati ng mga guards. Good morning, ma'am. Good morning. Nandiyan na ba si Mr. Whitefield? Opo, ma'am. Okay, thank you. Sumakay siya sa elevator at binaybay niya ang koridor kung saan patungo sa opisina ni Sebastian. Pumasok si Raquel sa loob ng opisina ni Sebastian. Pinipilit na magmukhang natural at hindi nagpapakita ng anumang motibo. Nang makita niya si Sebastian na abala sa pag-aayos ng mga dokumento, ngumiti siya at naglakad patungo sa kanya. Sebastian! Masiglang bati ni Raquel. Hindi ko inaasahan na makikita kita dito. Pwede ba kitang makausap sandali? Napatigil si Sebastian sa kanyang ginagawa at itinaas sandali ang kanyang ulo na tila naguguluhan sa pagdating ni Raquel. Raquel? Anong ginagawa mo rito? Nais ko lang sanang makipagkita sa'yo, sabi ni Raquel habang lumapit. Nagkaroon ako ng pagkakataon na makipagkita sa'yo kaya't naisip kong baka gusto mong lumabas, kumain. Pero bakit? Tanong ni Sebastian. Hindi pa man lang siya nilingon nito. Hindi ba't nagbakasyon ka sa Singapore at nagkita na tayo doon? Ngumiti si Raquel. Sinadyang magmukhang magaan ang usapan. Oo, nagpunta ko ron. Pero nang malaman ko may mga issue ka, nagpasya akong bumalik. Baka makatulong ako. Hindi alam ni Sebastian kung paano tumugon. Napansin niyang tila may iba pang layunin si Raquel sa kanyang pagdating. Ngunit hindi niya rin ito maiwasan. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, nagpasya siyang pakinggan si Raquel. Kung ganon, anong may aalok mo? Tanong ni Sebastian habang nag-uumpisa na siyang magduda sa tunay na motibo ng dating nobya. Isang pagkakataon na mag-usap tayo ng maayos, sagot ni Raquel. Baka makatulong ito sa iyong kalagayan. Naglakad si Sebastian patungo sa mesa at umupo habang si Raquel ay pumili ng upuan sa kabilang dulo. Nakita ni Sebastian ng isang bagay na magaan sa presensya ni Raquel. Ngunit hindi maikakaila sa pakiramdam na may hindi tama sa kanyang pagdating. Alam mo, Sebastian, sabi ni Raquel, nagsisimula ng maging seryoso. Minsan ang mga bagay na hindi natin nakikita ay maaaring makapagpapabago sa ating pananaw. Baka kailangan mong maglaan ng oras para sa sarili mo. Naiwan si Sebastian na nag-iisip habang ipinapaliwanag ni Raquel ang mga bagay na maaaring makatulong sa kanya. Ang lahat ng ito ay bahagi ng plano na magbigay ng pansamantalang kaginhawaan upang mailihis ang atensyon ni Sebastian mula sa kanyang paghahanap kay Sabrina. Sa kabila ng plano ni Raquel, hindi maikakaila ang nararamdaman niyang hindi siya nag-aalala para kay Sebastian. Samantala sa kabilang dako,
Patuloy na nagplano si Marcela kung paano mapapanatili ang kanilang lihim na hindi naglalantad ng kanilang tunay na layunin. Ang plano nila ay nakasalalay sa bawat hakbang na ginagawa ni Sebastian. At habang siya ay abala sa pag-aalala sa kanyang asawa, si Marcela at Raquel ay patuloy na nagmamasid mula sa anino. Umaasang tagumpay ang kanilang plano. Gulong-gulo ng isipan ni Sebastian kung saan nahanapin ang kanyang asawa, kahit ang background ng babae ay lubhang limitado lamang. Sir, copy niyo po. Pumasok ang kanyang sekretary sa loob. Nang ibaba nito sa lamesa ang kape, nag-spill iyon at tumapon ng bahagya sa platito ang laman. Shit! Ano ka ba naman ha? Mag-ingat ka nga! Bulyaw niya dito. Nahintakutan si Maris sa kanya at biglang napaatras. Pasensya na po kayo, sir. Pasensya? Lumabas ka na nga! Itinuro pa niyang daan palabas. Lumabas si Maris ng opisina ni Sebastian na maluha-luha. Nakasalubong ito ni Raquel. Oh, Maris! Anong nangyari sa'yo? Nag-aalala niyang tanong sa babae. Ma'am, galit na naman po si sir. Ilang linggo na po siyang laging galit kahit kanino. Malungkot nitong sagot sa kanya. Kakausapin ko siya. Huwag kang mag-alala. Nakangiti niyang sagot sa babae habang hawak niya ito sa balikat. Baka po magalit si sir sa akin, ma'am. Sabihin naman po niya, sumbongera po ako. Nag-aalalang sabi nito. Hindi yan. Ano ka ba? Ako ang bahala. Sige na, bumalik ka na sa trabaho mo. Opo, ma'am. Salamat po. Nang buksan niya ang pinto ng opisina ni Sebastian, magulo yon. Nagkalat ang mga papel sa sahig at nakaupo si Sebastian sa swivel chair. Anong ginagawa mo dito? Asik ni Sebastian sa kanya. Lumabas ka! Sebastian, pati ba naman sa akin galit ka? Malungkot na sabi niya dito. Pwede ba? Pinagplanuhan niyo to ni Mama. Ginamit niyo si Sabrina. Kaya siya umalis. Napatda siya sa sinabi nito. Ang usapan nila ng ina ni Sebastian ay hindi aamin sa kahit anong ginawa nila. Lihim siyang nagngingit-ngit. Ganito ba kamahal ni Sebastian si Sabrina? Binigyan niya ito ng isang ngiti. Wala akong alam sa sinasabi mo. Saka dahan-dahan siyang lumapit sa lalaki at yumuko sa harapan nito. Labas ang kanyang cleavage. Hindi ko maaaring gawin yun sa'yo. Mahalaga sa akin ang kaligayahan mo. Ang galing umarte ni Raquel. Parang wala siyang kasalanan sa pag-alis ni Sabrina. Hinawakan niyang pisngi ni Sebastian. Maniwala ka naman sa akin. Tinabig nito ang kanyang kamay. Saka ito lumayo at nagtungo sa glass wall ng opisina. Malamlam ang mga mata nito at halatang wala pang pahinga. Napangisi si Raquel. Pagkakataon na niya para akitin ito. Ang usapan nila ni Marcela, ng ina ni Sebastian, ay makalimutan ni Sebastian ng tuluyan si Sabrina at ibaling na lang sa kanya ang pagtingin nito. Habang nakatalikod si Sebastian, tahimik na naglakad si Raquel papunta sa likuran nito. Ramdam niya ang tensyon sa bawat hakbang. Alam niyang si Sabrina pa rin ang iniisip ng lalaki. Ngunit determinado siyang makuha ang nais, si Sebastian, at ang kayamanang dala nito.